Kumusta sa lahat nating mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko sa pagkakataong ito? Ating tatalakayin itong nagkontrahan, ustads versus ustads. Kaugnay sa footnote ng Quran nila kung sinasamba ba si Muhammad. So, against yan sa tawhid. Dahil yung tawhid ay si Allah lamang ang dapat sambahin. No? Wala nang iba. Pero, may naipit at umamin na hindi lang pala si Muhammad ang sinasamba. Marami pang sinasamba. Pakinggan muna natin yung katanungan ko kay Ustad Sakaging at kay Ustad Ibrahim Romas. Although Cebuano ito, may part na nilagyan natin ng translation sa Tagalog para di makaunawa. At yung Cebuanong talakayan namin, yung cross-examination, ay isasali natin sa Tagalog. Ito ang bahagi, mga kapatid. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debator ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana. Wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Wala. Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim, musimba og lubong. Naay mga Muslim, musimba og mga larawan. Naay mga Muslim, musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Ito, di ba sila nagkakaisa? Na may mga Muslim, di lang si Muhammad ang sinasamba. May nagsamba pa ng pira, may nagsamba ng libingan, may nagsamba ng mga baliti, punong kahoy, o di. Yun ay contradiction na sa tauhid na si Allah lamang ang dapat sambahin. Yung debate kasi namin ni Romas, Ustad Ibrahim Romas, patunayan niya na ang Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah. Ngunit sa deliberation niya, tinitira niya ang sacred images ng simbahang Katoliko. Kaya sinundan ko sa cross-examination. Dahil iyon o manong mga larawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Imagine, ang paksa namin, dapat patunayan niya na ang Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah. Pero, binanatan niya ang sagradong imahen sa simbahang Katoliko at sabi niya, mga Diyos-Diyosan ng simbahan. Kaya, sinundan ko sa katanungan, mga kapatid. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha. Sa di makaunawa ng Cebuano, ito, sunod na tanong, sinabi mo kanina, niabot kag idol. So nag-object ako dyan sa moderator dahil umabot siya sa talakayang Diyos-Diyosan, idol. Ang ako pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Ngayon, ang tanong ko, dahil umabot siya sa talakayang Diyos-Diyosan, idol, so tinanong ko siya, wala bang Muslim na sumasamba kay Muhammad? Abay, mabigla ka sa sagot niya. Sa marinig ninyo sa background, mga kapatid, may isang Muslim na babae na nagsabi, wala. Daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. So ito na. Ang revelasyon ni
Ustad Abraham Romas. Sabi niya, mga kapatid, maraming mga Muslim, hindi lang kay Muhammad. Tinutukoy niya na pagsamba. Daghang Muslim na nagsimba sa balite. Yan. Maraming mga Muslim na sumasamba sa balite. Ating mga kapatid na Muslim na nagsubaybay ngayon. Totoo ba kayo sa pahayag ng kasama ninyo at mga ngaral na si Ustad Abraham Romas na marami daw mga Muslim sumasamba sa balite? Di giba na ang tauhid dito. Tuloy natin. Balite ha? Nagulungan sabi na ni akin na. So balite umano, punong kahoy yan. Sumanog ka, binaning suwain yan, binaning sukan. At sutukan yan, binaning. Dili lang si Muhammad, na ay mga Muslim, simba o lubong. Nako. Hindi lang si Muhammad ang sinamba. Meron pa daw mga Muslim na sumasamba sa libingan. Na ay mga Muslim, simba o mga larawan. Di mo ba tinira niya ang sagradong imahe dahil Diyos-Diyosan ng Katoliko daw? Siya mismo ang nagsabi dito, may mga Muslim na sumasamba sa mga larawan. May mga Muslim simba o kwarta. May mga Muslim na sumasamba ng pira. Dagdag kayo. Okay. Ang dami daw. Sabi ng moderator, si Bro Rolly Lomo ang moderator dito. Okay. Isang Kristohanon. So, ang tubag ba nimo nag-ingon nga dunay mga Muslim ni simbang Muhammad? So tinanong siya, Cebuano na debate kasi ito mga kapatid, sabi ni Bro Rolly, na sabi ni Bro Rolly na sinabi mong may nagsamba kay Muhammad dahil dahil may mga Muslim na sumasamba ng baliti. Sabi niya, napakarami. Okay, so ito ba? Mga Muslim simba kay kahoy. May mga Muslim na sumasamba ng punong kahoy. Eto, tutulan ba din ninyo ang pahayag na ito sa sabi ni Daiston, di po ako makaintindi ng Bisaya. Kaya nga, ating isinasali ng Tagalog para maunawaan sa di makaunawa ng Cebuano. Tutulan ba ninyo itong sinabi ni Ustad Abraham Romas na maraming mga Muslim daw? Siya mismo ang tanong ko, batay lang sa footnote ang tanong ko, kung wala bang sumasamba kay Muhammad? Pero ang sagot niya, masurpresa kayo. Dahil pati punong kahoy, libingan, pera, baliti, sinasamba daw. Mo nag-ingon nga dunay mga Muslim ni simbang Muhammad, kay dunay po yung Muslim ni simbang. So nilinaw ng moderator. So ibig mong sabihin, may mga Muslim na sumasamba kay Muhammad dahil may mga Muslim na sumasamba sa baliti. Okay. Marami umano. Napakadami daw. Hindi kami ang nagsabi niyan, ustads ninyo ang nagsabi niyan. Iwan ko kung totoo ba yung revelasyon ng ustads ninyo. So may mga Muslim na sumasamba ng punong kahoy. Merong mga Muslim sumasamba ng punong kahoy. Tutulan nyo ba itong pahayag ng ustads ninyo? O totoo ba talaga ito? Tuloy natin. Kaya sinabi ko, kung gayon, sunod na katanungan. Sabi na mo dahil, sandali muna. Ilan na lang minutos? Doon na pa 8 minutos. May natira pa na 8 minutos. Okay, padayon. So ituloy daw. Sunod na pangutana. Kaya, sunod na katanungan. Kung gusto ning ang kang piktal. So, ang tanong ko, kung gayon, tama itong footnote ni Piktal. Komentary. Yes, dunay Muslim nga nagsimba kay Muhammad. Na may Muslim na sumasamba kay Muhammad.
Tinuod igsoon, dili Oh, totoo daw. Si Ustaz Abraham Romas mismo ang nagsabi niyan. Mga ngaral yan ng Islam, Ustaz yan. Totoo, ha? Oh, siya ang nagsabi. Totoo, sinasamba si Muhammad. adaghang mga tao nga nagsimba kay Muhammad. Oh, ang dami. Dami daw. Dami daw ng mga tao na sumasamba kay Muhammad. May nag-comment kanina, sabi niya, mga kapatid, ay, ibang sikta ng Muslim yon ang sumasamba kay Muhammad. Kung yun ang komento mo na ibang sikta ng Muslim, kontra na naman yan sa sinasabi ng kapatid ninyong si Ustaz Bashir Sakaging na kami mga Muslim ay nagkakaisa. Hindi kami nagdidebate dahil iisa lamang at hindi kami nagkawatak-watak gaya ng mga Kristiyano. Oh, so, tuloy natin mga kapatid. Daan pa na, nagsimba pa kay Kumini. Daan pa na, nagsimba pa kay Muslim Kinsa lang. Iba, meron pa umanong nagsasamba sa sino man. Ang dami ng sinasamba nito. Tuloy natin. Ingon ka man kaganihan nga ang Islam o sa nagigisimba. Oh, so kaya nga nag-follow up ako ng katanungan. Ito, sa di makaunawa ng Cebuano, tinanong ko si Ustaz Romas. Sinabi mo kanina na iisa lamang ang sinasamba ninyo, Samtang karon migo si Allah. Habang ngayon, ka, dunay mga Muslim sinabi mo na may mga Muslim na nagsimba og kahoy og balik sumasamba sa punong kahoy o baliti. og naapoy nagsimba kang Muhammad. At meron ding sumasamba kay Muhammad. Asa may tinuod si mong pamahayag kaniya. Oh, yan ang tanong ko. Alin ang totoo sa pahayag mo? Bakit? Sabi niya, isa lamang ang sinasamba namin, si Allah. Samantalang sa cross-examination, ang dami pala. Okay, tuloy natin. Alin ang totoo? Igsoon, ang pag-ingon nako kasi ang lamang ang gisimba sa mga Sabi niya, kapatid, nung sinabi ko na si Allah lamang ang sinasamba Muslim, dili na nagpasabot ng mga Muslim, hindi yan nangangahulugan kung wala nila ang gisimba. na wala ng ibang sinasamba. Nako, iwan ko kung sang-ayon ba dito si Ustad Sakaging sa sagot ni Ustad Romas. Balik natin ha, para sa mga nagsusore. Hindi po pang-aasar ito, para lang sa nagsusore. Sabi ni Santo Benedicto, naisip siguro ni Ustads, haba pa ang 8 minutes. Naipit na ako. Okay, tuloy natin. Kahoy og baliti og naapoy nagsimba kang Muhammad. Asa may tinuod si mong pamahayag kaniya. Igsoon, ang pag-ingon nako kasi ang lamang ang gisimba sa mga Muslim, dili na nagpasabot kung wala nila ang gisimba. O, yan. Sang-ayon ba kayo mga kapatid na Muslim sa pahayag ni Ustads Abraham Romas? Na sabi niya, nang sinabi niya na si Allah lamang ang sinasamba ng mga Muslim, hindi yan nangangahulugan na wala ng iba pa. O, meron pala. Tuloy natin. Gingon ako, ang mga Muslim nagsimba nga si Allah ang Diyos, pero dili nagpasabot nga wala nila So, malinaw ang sinabi niya. Dami mga kapatid natin mga Muslim na makaunawa ng Cebuano. Sabi ni Ustad Abraham Romas, nang sinabi niya na si Allah lang ang sasambahin, di daw umano ibig sabihin na wala ng iba pang sinasamba. Gingon ako, si Mr. Windmill ang pag O, ito ang analogy niya. Sa sagot niya. ako, si Mr. Windmill ang pagtugang naman ng debate sa Pilipinas. Ako, ginamit ba niya akong analogy? Nang sinabi daw niya na ako ang pinakamagaling na magdidebate sa Pilipinas. Ba't nakaabot siya dyan? Tugang na debate sa Pilipinas. Si Windmill, tinuod siya lang ba? So, totoo daw umano.
na ako ang magaling na debater sa Pilipinas. Pero ang ibig sabihin, ako lang ba ang magaling? Sabi niya, anong kaugnayan yan sa pagsamba ni Allah at sa mga baliti, libingan at pera? Ha? Tuloy natin. Daghang mga debatito, mas maayo pa ni Hindi. Ang dami umanong nakipagdebate na mas magaling pa sa akin. Tama naman. Pero anong kaugnayan sa analogy niya, sa mga sagot niya, para idipinsa ang tauhid? Napunta kami sa tauhid dito. Bakit? Dahil ang paksa namin, dapat patunayan niya ang Islam, ang tunay na relihiyong tatag ni Allah. Ngunit ang problema, binanatan niya ang sagradong imahe ng simbahang Katoliko ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sinundan ko. Mausap igsoon, kung ingon nga mga Muslim nagsimba sa Diyos, tinuod na, pero naa ako nagsimba lain. So, kung sinasabi daw umano na ang mga Muslim ay sumasamba ng Diyos, totoo yan. Pero, meron ding mga nagsasamba ng iba pa. Wala nagsimba, nag-ingon ko nga, wala yung Muslim na nagsimba ni Muhammad sa Pag sinabi niya na walang Muslim daw na nagsamba kay Muhammad, mali yan. Pero wala ko nagsulti nga wala yung Muslim nagsimba ni Muhammad. So hindi niya sinabi na walang Muslim na na sumasamba kay Muhammad. Pero sa cross-examination namin ni Ustads Basel sa Kaging, ito ang bahagi. Okay, time. Before the interpellations, we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Resume for 10 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad, kay Maria. No? Ang layo. Sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection? Basis? Objection, clarify. Ang layo daw sa aking tanong. Di po ba dapat tindigan niya yung tauhid, pero napunta siya sa mga aklat Katoliko na si Santa Maria daw ay sinasamba, therefore dinios. Para sa simbahang Katoliko, mga kapatid, pag mabasa natin, tandaan natin ito pag mabasa ninyo ang salitang pagsamba, hindi yan nangangahulugan na yung salitang pagsamba na yan ay pagdiyos na. Dahil may pagsamba na ang kahulugan ay to honor. Halimbawa, sa 2 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito mabasa natin sa King James Version. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped
the Lord and the kings. So, makita natin diyan ang ginagamit, worship the Lord and the king. Dali, lumalaki pala ito. Pero, kung tingnan natin ang mabasa sa naturang salin, ibang version, mga kapatid. Ito ang mabasa sa Good News. Anong ibig sabihin ng worship? Ito. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly. Praise the Lord, the God of their ancestors, and devour low and give honor to the Lord and also to the King. So dito pa lamang makita natin na ang salitang worship di pala nangangahulugan pag Diyos na. Ang worship nangangahulugan to honor. Hindi agad pag Diyos na. Pero ginamit niya yan kaya sinundan natin. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung diniyos si Santa Maria dahil may salitang pagsamba, sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion, subject for rebuttal, na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay. Ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino ba sumasamba? Okay. Ang bakay Propeta Muhammad. Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay. Proceed with question number 2. Proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong moderator kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag Diyos na, si Santa Maria, sinamba, dinyo siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala na bang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Request siya, moderator. Sige. Okay. The time suspended. Okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahawak. Okay, lang. On the morning when the prophet
died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakr went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Again, lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy niyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive, and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito, pakiulit nga po dito. Dito po, dito. Pakiulit lang po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. Ito to. Yung, And it was as ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshipped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay, okay. O sige. Allah is alive. Okay, okay. Mashallah. Sige. Proceed. Okay. Paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on Okay. both sides. Okay, sasagutin Proceed. ko po. Sasagutin ko. Tanong. Sasagot ako. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot, si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O sige, Oo. tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshipped Muhammad, Oh. ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? Oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar. Yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the Ulitin next ko, question. moderator. Dahil din niya sinagot categorically. Yung ginamit dito, for him who worshipped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan This dyan, is ang liwanag. a- Ay, sige, sige. Okay, this is categorical, and then you may answer it past tense or present tense, and then you can qualify. Okay.
yung pangyayari kasi na yan, unang-una, para maintindihan natin, nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worship Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan, kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worship objection. Muhammad. Okay. Paulit-ulit. The issue has already been Categorical. repeated. The answer has been repeated. And then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing, he who worshipped Muhammad, sino itong tinutukoy na worshipped Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo ng Allah. Kung mapansin niyo ang paliwanag, ang sabi daw ni Abu Bakar, kung sasamba kayo kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Kaya nga tinanong natin, past tense ba ito? Present tense. Iba yung sasamba. Di ba ba? At iba yung sinasamba o sumamba. Oh. Kaya nagkukontrahan dito, kapwa ustads. Yung isang ustads umamin naman na ang daming mga Muslim sumasamba kay Muhammad. Okay, tuloy natin. Para nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Akbar. O yun, yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worshipped Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada, kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi, dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan, kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay, sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak, batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Okay. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa
ibang Diyos maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang to. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroong 360 idols. Hindi lang po yung tatlo, Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat dilaliman mo pa ang pagre-research mo para malaman mo ang katotohanan. 360 idols. Pero ang mga pagano, kilala nila ang Allah, kaya nga mayroong Allah. Ang problema lang, tinatambalan nila ang Allah. Kaya ang tawag sa kanila, mga pagano, dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa peking Diyos, maliban lamang sa Allah. Takbir! Allahu Akbar. O yun. O, tapos na. Paano? Tapos na? Okay. Time is up for 10 minutes interpolations. Okay, yun mga kapatid. Ha? Ang saya-saya. At alam nyo, dalawa yung pinagkasundan, dalawang tindig yon. Pero biglang nagbago. Nagiging isa na lang ang tindig. Pagkatapos, rebuttal, nagkausap sila sa moderator kasi, rebuttal and then conclusion. Okay na lang. Para mas madaling matapos, no? Ang naturang talakayan. Pero dami ko pang dapat itanong sa mahal nating kapatid kaugnay sa paksa namin. Comparative kasi yon. Trinity at Tauhid. Trinity at Tauhid. So, comparative yon. Pero merong hamon. May hamon yung si Indasan, iwan ko kung susunod na ba ito. Walang personalan. Kawendel, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Ruhan. Tayo naman ang magharap. Okay. So, sa mga kapatid natin, sige nga, dahil sa paksa na Quran versus Bible, na talakay na natin yan sa isang magidoong talakayan. Tauhid versus Trinity, na talakay na yan. At Islam, totoong relihiyong tatag ni Allah, na talakay na yan. Sa inyo mga kapatid, ano ang posibleng magandang topic na dapat tatalakayin namin ni Ustad si Indasan? Paki-comment kayo. Maraming salamat. Di po natin layunin ang ating mga kapatid na saktan at kung nasaktan man sila, sorry po. Humingi ako ng paumanhin sa inyo. Pero tiisin nyo lang sana dahil walang pagkakaiba yan sa isang sugat na paggagamutin sa napaka-epektibong gamot. Maramdaman nyo talaga ang hapdi, ngunit sa likod niyan ay may kagalingan. Totoo yung sinasabi sa Catechism of the Catholic Church na palaging ginagamit nila 841 na ang mga Muslim na naniniwala sa isang Diyos, sa Diyos ni Allah at sa Diyos ni Abraham, sila din ay makakamit yung kaligtasan. Totoo yun. Pero, ang ating mga kapatid na mga Muslim, sinasabi nila, napakalinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. Therefore, di na kailangan pa. Aanib kami sa Kristiyano. Diniklara na ng Catechism of the Catholic Church na maliligtas pala kami. Merong footnote niyan. Ang footnote diyan ay Lumen Gentium number 16. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience,
dito may receive salvation. At ang karugtong sa Catechism of the Catholic Church 846, outside the Catholic Church, there is no salvation. Yung sinasabi na ang mga Muslim na kumikilala sa iisang Diyos, hindi ibig sabihin na si Allah at ang Holy Trinity ng mga Kristiyano ay iisa. Ibig sabihin, meron tayong communality sa kanila. Sila'y monotheism, tayo'y monotheism, iisa ang Diyos na pinaniniwalaan nila. Ang Katoliko ay naniniwala din ng iisang Diyos, yung Trinity, no? Na mabasa natin sa 1 John chapter 5 verses 6 up to 7, for there are three that may record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Pero, di ibig sabihin dahil pareho tayong monotheism, isa ang Diyos ninyo, isa ang Diyos na pinaniniwalaan namin, ngunit may misconception kayo, interpretation na tatlong Diyos ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. So, may commonality tayo sa monotheism. Iisang Diyos. Halimbawa, si Bro Jando, may isang asawa. Isa lang ba, Bro Jando? Isang asawa. Ako may isang asawa. Oh, ako may isang asawa. May commonality kami. Isang asawa. Pero hindi ibig sabihin na ang asawa ni Bro Jando, dahil ako may isang asawa, siya may isang asawa, pareho kaming, ang asawa niya, asawa ko rin. Ganon din ang Allah. Kahit may isang Allah na tinatalakay natin sa Old Arab, Pagan Arab, Al-God, La Ismon, meaning Mon God. At itong si Allah ay nag-asawa sa Diyos-Diyusan na araw. Sa Latin, yon ang tinatawag na Sol Invictus, the unconquered sun, na sa Arabic ay tinatawag na Akbar. Si Akbar at si Allah ay nag-aasawa. At sila'y nagkaanak ayon sa mabasa natin sa Quran, Kapitulo 53, 19-21, mga kapatid. Sino ang kanilang anak? Tatlo yun. Ang anak nila. No? Si Al-Usa, Al-Manat, at Alat. No, yun. Kaya, kailangan nating ihayag ang katotohanan para sa mga naghahanap ng katotohanan, mga kapatid. Maraming salamat. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the